Hello mga kaboruto! Welcome back sa ating Boruto Series Recap Part 6. Kung gusto nyo panoorin ang mga naunang parts, makikita nyo yan sa description o sa channel playlist. Kaya simulan na natin ang susunod na chapter ng adventure. Kinabukasan, balik training na ulit sa ilalim ni Shino Sensei. Nagtangka si Denki na mag-wall run pero nahulog siya. Pinuntahan siya ni Boruto at ng iba pa, at kanya-kanyang payo kung paano ito gawin. Kahit ipinaliwanag at ipinakita nila, hindi pa rin niya magawa. Nabanggit ni Denki na baka bumagsak siya sa exam at maulit ang isang taon sa akademya, tulad ni Ayabi. Narinig yun ni Ayabi at lumapit siya, sinabing kung bumagsak man si Denki, kasalanan niya yun at huwag siyang idamay. Pagkatapos ay umalis siya, nagulat ang iba at napag-alitan si Denki, sinabihang hindi tama ang sinabi niya tungkol kay Ayabi. Sa sumunod na eksena, nag-iisa si Denki at patuloy na nagpa-practice sa wall run. Pero nadulas siya at muntik nang mahulog nang biglang seluhin siya ni Metal Lee. Sinabi ni Metal na sasamahan niya si Denki sa pagpa-practice. Naupo si Denki, malungkot pa rin, pero tinapak siya ni Metal sa balikat bilang suporta. Habang patuloy ang laban, lalo itong naging motibasyon para sa kanya. Sa susunod na eksena, nakita si Metal na umaakyat sa isang matarik na bundok gamit lang ang isang kamay. Sa ibaba naman, sinusubukan din ni Denki na umakyat, pero bigla siyang nadulas at muntik nang mahulog. Buti na lang, dumating ang ama ni Metal, si Rock Lee, at nasagip siya. Nagulat si Denki dahil hindi niya kilala kung sino ang tumulong sa kanya, pero agad na bumaba si Metal at ipinakilala na iyon ay tatay niya. Labis itong ikinagulat ni Denki. Pagkatapos, niyakap siya ni Lee at sinabi, "Ako na mismo ang magtuturo sa iyo kung paano umakyat sa pader." Bago sila umalis, binigyan pa niya si Denki ng kanyang berdeng training suit. Ipinaliwanag niya na ang suot na ito ay may kakaibang abilidad, nakakapagpataas ng tsansa ng tagumpay, at bukod pa doon, waterproof at fireproof din ito. Samantala, makikita si Ayabi na hirap sa pagsusolve ng math problems. Kaya lumapit siya kay Boruto para magpaturo. Tinulungan naman siya ni Boruto sa sariling paraan nito, pero kahit anong gawin, hindi pa rin maintindihan ni Ayabi. Sa kabilang banda, patuloy na nagsasanay si Denki hanggang sa sobrang mapagod na siya at dumilim na ang paligid. Sabi ni Lee, "Tama na muna, bukas na ulit natin itutuloy." Ilang sandali pa, ipinakita si Ayabi na nakakuha lang ng 3 puntos sa exam. Napatitig siya kay Denki na patuloy pa ring nagpa-practice maglakad sa dingding. Nilapitan niya ito at sinabi, "Kung ganyan ka lang ng ganyan, hinding-hindi ka matututo." Kaya tinuruan niya si Denki ng ibang teknik. Nagulat si Denki dahil mas tumaas ang narating niya ngayon. Masaya niyang sinabi, "Iba talaga ang paraan mo kumpara kay Boruto at sa iba." Sagot ni Ayabi, "Syempre. Pagdating sa nanjutsu, ako ang top sa klase." Kinagabihan, sabay silang umuwi. Nagpasalamat si Denki at nagtanong kung bakit siya tinulungan gayong dati puro masama ang sinasabi niya tungkol kay Ayabi. Hindi sumagot si Ayabi at naglakad na lang palayo. Pero nahulog mula sa bag niya ang test paper na may 3 puntos lang. Doon naintindihan ni Denki na si Ayabi ay paulit-ulit nang bumabagsak sa academy. Sabi ni Ayabi, "Ayokong tulungan mo ako. Kung may dapat mag-repeat ng 1 taon dito, ako yun." Nalungkot si Denki pero sinagot siya, "Nang una kong makilala si Boruto, nagdesisyon akong magiging shinobi rin ako. Hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa lahat ng kaibigan ko, lalo na ikaw." Kaya inalok niya ng deal, tutulungan niya si Ayabi sa pag-aaral. Kapalit ng pagtuturo nito ng nanjutsu sa kanya. Pumayag si Ayabi dahil wala rin siyang ibang choice, pero halata namang natuwa siya. Kinabukasan, nagbabasa si Ayabi ng mechanics book pero wala siyang maintindihan. Madali siyang nainis kahit 5 minuto pa lang. Nakita iyon ni Denki kaya binigyan siya ng ideya, "Magbasa ka habang nakatayo ng patiwarik. Kapag ginagamit mo ang chakra mo, mas bumibilis ang utak mo." Sinunod ito ni Ayabi at mabilis niyang na-solve ang mga problema. Pagdating sa academy, nagulat sina Shikide at ang iba pa nang makita silang dalawa. Biglang dumating si Boruto na may dalang mga burger. Sabi niya, "Libre ko to, bilang reward sa lahat ng nagsusumikap sa goals nila." Natuwa ang lahat kay Boruto. Pero pagkagat nila, nagulat sila dahil sobrang anghang ng burger, literal na parang may apoy sa bibig nila. Natawa si Boruto at ipinaliwanag,
Ito yung bagong Jalapia Burger. Mas spicy pa raw kaysa sa Nura Burger kaya gusto ko talagang subukan. Pero kahit siya, halos hindi makayanan ng anghang. Sa susunod na eksena, makikita sina Denki at Ayabi papunta sa exam. Sabi ni Denki, nag-practice tayo ng husto, kaya dapat pumasa na tayo. Pero biglang may malakas na pagsabog sa isang building at makikitang may sunog. Nagmadaling pumunta si Ayabi, pero pinigilan siya ni Denki, kapag hindi tayo nakarating sa oras, babagsak tayo sa exam. Doon nila narinig ang sigaw ng isang babae, na trap ang mga anak niya sa loob. Hindi nag-isip ng matagal si Ayabi, tumakbo siya papasok para iligtas ang mga bata. Habang hinahanap ang mga ito, napansin niya ang 3 batang naiipit. Samantala, sa labas, napagtanto ni Denki na sira ang sprinkler system ng gusali. Sa academy naman, nagsimula na ang exam kay Shino Sensei. Nagtataka ang lahat kung bakit wala pa sina Denki at Ayabi. Biro ni Inojin, baka sumakit ang tiyan dahil sa Jalapia Burger. Sumang-ayon si Shikide na sumakit din ang tiyan niya matapos kainin yon. Napakamot na lang ng ulo si Boruto sa hiya. Bumalik ang eksena sa loob ng nasusunog na gusali. Gumamit si Ayabi ng nanjutsu para gumawa ng wall at mapigilan ang apoy sa pagkalat. Nakakita siya ng control room at inayos ang koneksyon ng sprinkler system. Sa ibaba, makikita si Denki na sinuot ang training suit na bigay ni Lee. Mabilis siyang umakyat sa dingding para tumulong. Pagdating ni Denki sa loob ng nasusunog na gusali, napansin niya ang tindi ng apoy. Pero dahil fireproof ang suot niyang training suit mula kay Lee, madali siyang nakapasok. Sa loob, nakita niya ang wall na ginawa ni Ayabi gamit ang nanjutsu, at mabilis niya itong inakyat para makatawid. Paglapit niya kay Ayabi, tinanong niya, kailangan mo ba ng tulong? Pero tumanggi si Ayabi at sinabing, tapos na ang trabaho ko. Pag-activate niya ng switch, biglang gumana ang lahat ng sprinkler at unti-unting namatay ang apoy. Karga-karga ang mga bata sa kanilang likuran, bumaba sina Denki at Ayabi. Dumating din ang mga fire workers para siguraduhin ang sitwasyon. Doon sinabi ni Denki kay Ayabi, buti na lang nabasa ko ng maayos ang mechanics book, kaya naayos ko ang wiring ng sprinkler. Sagot naman ni Ayabi, at ikaw, ang dali mong umakyat sa malaking gusali. Doon nila napagtanto na kaya nilang ipasa ang exam na paparating. Pagbalik sa academy, tapos na ang exam at aalis na sana si Shino Sensei. Pero pinigilan siya ni Boruto at umamin, kasalanan ko po to. Kung hindi ko sila pinakain ng Jalapia Burger, hindi sana sila na late. Sakto namang dumating sina Denki at Ayabi. Tinawag sila ni Shino at pinapunta sa opisina niya. Doon ikinwento nila ang buong nangyari. Humingi pa ng paumanhin sina Denki at Ayabi at nangakong mas magsisipag pa sila sa susunod na taon. Pero ngumiti si Shino at sinabing, hindi niyo na kailangang mag-exam ulit. Ang mga test ay para lang makita kung kaya niyong mag-isip sa totoong sitwasyon. At ipinakita ninyo na kaya niyo. Tama lahat ng naging desisyon niyo, kaya pasado na kayo. Tuwa na tuwa ang dalawa at agad nilang tiningnan ang resulta kung saan nakalagay nga ang pangalan nila. Dumating din ang mga kaibigan nila para bumati. Si Chucho pa nga, nagbigay ng chips para sa celebration. Sabi ni Boruto, grabe, akala ko sumakit talaga tiyan ninyo sa Jalapia Burger. Tawa lang ang sinagot nila. Sabi ni Ayabi, ngayon, sigurado na, magiging shinobi tayo. Kasunod nito, ipinakita si Shino Sensei na nagtuturo sa lahat kung paano maglakad sa ibabaw ng tubig. Sa una, nakaya na ng mga estudyante. Pero nang lumikha siya ng alon gamit ang nanjutsu, isa-isa silang bumagsak sa tubig. Doon natapos ang klase nila. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Sarada, na bumibili ng gulay sa palengke para sa hapunan. Habang naglalakad pa uwi, dumaan ang isang tren kung saan sakay sina Boruto at ang kanyang tropa. Pagkakita kay Sarada, bumaba sila agad. Biro ni Shikide, ngayon tuturuan natin si Denki kung paano manghuli ng isda. Pero halatang walang interes si Denki. Natawa si Boruto, hanggang ngayon, puro fishing games lang alam niya, wala pa siyang totoong experience. Inaya rin ni Boruto si Sarada na sumama, pero tumanggi siya dahil kailangan pa niyang umuwi at magluto ng hapunan. Dinagdagan pa niya ng sermon, at kayo naman, bakit sa tren nakasabit? Delikado yan. Ngumiti si Boruto at sagot niya, hindi mo ba alam?
Ang saya sumabit sa tren, ramdam mo ang malamig na hangin. Ang sarap, pero deadma lang si Sarada at naglakad palayo. Sa bahay, makikitang nagluluto na si Sarada nang dumating ang kanyang ina, si Sakura. Naamoy nito ang masarap na niluto niya at agad siyang pinuri. Dito tinanong ni Sarada tungkol sa kanilang lakad kinabukasan. Sagot ni Sakura, oo, ready na ako. Buti at may bakasyon na rin ako sa trabaho matapos ang matagal na panahon. Kaya nga si Sakura ay aalis kasama ang kaibigan niya para sa isang day trip. Medyo nalulungkot siya dahil iiwan niya si Sarada mag-isa sa bahay. Pero si Sarada, chill lang, sabi niya, hindi naman big deal yan. Ang tagal mo nang walang bakasyon, kaya dapat sulitin mo at mag-relax ka. Bago umalis, sabi ng mommy niya, kung may gusto ka, bilhan kita pag uwi ko. Sagot naman ni Sarada, kung pwede, isama mo na rin si dad. Nagulat si Sakura nang marinig yun, pero agad din sinabi ni Sarada na nagbibiro lang siya at wala naman talaga siyang kailangan. Doon napansin ni Sakura ang isang maliit na supot sa gilid. Sa loob nito ay may sirang teddy bear na ipinagawa sa kanya. Ang teddy bear na yun ay pagmamay-ari ng isang batang babae na kasalukuyang nakakonfine sa ospital. Nangako si Sakura na aayusin niya ito at ibabalik ngayong araw. Kaya medyo nag-aalala siya, paano niya maibabalik ang teddy bear kung aalis siya? Pero nag-volunteer si Sarada, ako na po ang magbabalik. Huwag ka na mag-alala. Pagkalabas ni Sakura, dumating naman si Ino. At magkasama na silang umalis. Samantala, si Sarada ay pumunta sa istasyon papuntang ospital. Habang nasa tren siya, napansin niya ang isang liham mula kay Sakura. Binasa niya ito habang bumibiyahe, hanggang sa makarating siya sa next station. Bigla siyang nataranta, naiwan pala niya ang supot na may teddy bear. Kaya agad siyang nagplano kung paano makakarating sa susunod na istasyon bago pa ang tren. Doon, ipinakita rin sina Boruto at ang barkada niya. 2 araw na silang nangingisda pero ni isang isda. Wala silang mahuli, kaya dinala sila ni Boruto sa isang spot kung saan siguradong makakahuli sila. Balik kay Sarada, nakarating siya sa istasyon bago pa ang tren. Pero na-delay siya dahil may matandang babae na hindi makabili ng tiket. Tinulungan niya ito, pero dahil doon, naabutan niya ang tren na umaalis. Hindi siya sumuko, tumakbo siya at nakisabit sa ibabaw ng tren. Hindi niya alam, sina Boruto at mga kaibigan niya ay sakay din ng parehong tren. Si Shikade agad nakaramdam na parang may tao sa bubong. Pagtingin niya, nakita niya si Sarada na nagtatago, pero hindi siya sigurado. Natuwa si Boruto at sabi pa niya, kung totoo yan, siguradong magiging masaya to. Kakantsawan natin siya hanggang graduation. Umakyat silang lahat para hanapin siya. Pero mabilis si Sarada at nakatakas, nakasabit siya sa gilid ng tren habang nakikita niya ang supot na may teddy bear. Napansin ng driver na parang may tao sa gilid ng tren, kaya agad siyang tumingin. Nakatakas naman si Sarada at inisip na wala namang nakakita sa kanya. Pero paglingon niya, nandoon si Chocho. Nag-usap sila, at pinakiusapan ni Sarada si Chocho na huwag sabihin kahit kanino. Pumayag naman ito, at sinamahan pa siya papuntang Central Station, kung saan may Lost and Found Center. Ipinakita ni Sarada ang detalye ng teddy bear, at agad itong nahanap ng staff. Tuwa-tuwa si Sarada, pero nang makita niya, ibang teddy bear ang nasa loob. Sabi ng officer, may isa pang kaparehong supot, pero na-claim na ng iba. Mas lalo siyang nag-alala, at halos magpunta na sila sa pulis. Pero pinigilan siya ni Chocho at niyaya sa isang secret place. Dinala siya nito sa isang eskinita na nagtutuloy sa isang hidden market, isang pamilihan na may mga gamit mula sa iba't ibang village. Pumunta sila sa isang tindahan ng isang matandang babae. Doon tinanong nila tungkol sa supot. Pero tumanggi ang matanda at nagsabing kailangan niyang bayaran ang impormasyon. Kahit inalok ni Sarada ang pera niya, hindi pa rin pumayag. Doon naglabas si Chocho ng limited edition chips, isang snack na matagal nang hindi nabibili. Dahil dito, napatakam ang matanda at pumayag na magsalita. Ibinunyag niya na ang supot na yon ay galing sa Hidden Waterfall Village. Tradisyon nila ang magtapon ng mga manikang alay sa tubig bilang pag-alala sa kanilang mga ninuno. At ngayong araw, gagawin din ang festival na yon sa Hidden Leaf Village. Agad na tumakbo sina Sarada at Chocho papunta roon. Samantala, dumating na rin sina Sakura at Ino sa destinasyon nila.
Doon sinabi ni Ino na kaya niya dinala si Sakura sa lugar na yun ay dahil dito unang nag-date sina Sasuke at Sakura. Pero natawa si Sakura at sinabing, date ba yun? 2 minuto lang naman yun. Balik sa festival, nagsimula na ang mga tao na ihulog ang kani-kanilang mga supot sa tubig. Laking gulat ni Sarada nang makita niyang nahulog na rin ang supot na may teddy bear. Agad siyang umakyat sa pader at sinundan nito. Habang si Sarada ay gumagamit ng water walking jutsu para habulin ang supot, si Chocho naman ay nakatingin kay Boruto at sa barkada niyang abala pa rin sa pangingisda. Habang sinusubukan ni Sarada habulin ang supot sa tubig, biglang napansin siya ni Boruto. Napasigaw siya ng, Boruto. Dahil sa kaba, muntik na siyang mahulog sa tubig, pero bago pa siya bumagsak. Naihagis pa niya ang supot papunta kay Chocho. Narinig ni Shikide ang tunog ng tubig at akala niya may nahulog. Pero hindi siya pinansin ni Inojin. Samantala, sinabi ni Boruto kay Denki na tuturuan niya itong hulihin ang boss fish ng lugar na yun. Natawa lang sina Inojin at Shikide, pero biglang nagulat si Denki nang may sobrang laking isda na kumagit sa pay niya. Agad na sumigaw si Boruto at inutusan sila na dalhin ang lambat. Sakto namang umahan si Sarada mula sa tubig, dahilan para mabigla ang lahat. Agad siyang tinanong ng mga kaibigan niya, ano bang ginagawa mo sa tubig? Medyo naiilang, sumagot si Sarada, ang init kasi, kaya naisip kong mag-swimming muna. May problema ba? Dahil sa seryosong tingin niya, walang naglakas loob sumagot kundi sabay-sabay silang nagsabi ng wala. Pagkatapos nito, ipinakita ang eksena sa ospital. Ang batang babae na may-ari ng teddy bear ay sobrang tuwang-tuwa nang makuha niya ulit ang laruan niya. Kitang-kita ang saya sa mukha niya. Sunod na eksena, nasa bahay na ulit si Sakura. Pagpasok niya, nadatnan niyang si Sarada ay nagluluto. Masayang ibinalita ni Sakura na sobrang nag-enjoy siya sa trip nila ni Ino, at napansin din niyang ang bangunang niluto ni Sarada. Pinuri niya ito at tinanong, naibalik mo ba yung teddy bear sa bata? Ngumiti si Sarada at sagot niya, oo, naibalik ko na. At dito na muna nagtatapos ang Boruto Series Recap Part 6. Kung gusto nyo balikan ang mga naunang parts o abangan ang susunod, andyan lang sa description at sa playlist ng channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas dumami pa ang kaboruto natin. Kita-kits sa next recap.